Hindi ko nga afford maging sosyal. Naku naman, Starbucks pa lang, hirap na nga akong i-afford. Eto naman kasing Junakis ko ay ambisyoso. Ang sabi niya, mama, hindi pa nga ako nakakatikim ng Starbucks. Gusto kong matikman kung anong lasa. At alam niyo ba kung anong nalasahan ko? Lasang hindi na ako uulit dito. Napapasana all na nga lang ako doon sa mga kasabayan naming umorder na ang dami talaga nilang order. Samantalang kami isang kape lang yung na-afford. Pero bago nga yung Starbucks experience na yan, ay kami nga ay nagpunta muna dito sa Jollibee. Bida ang saya. Ay, nakakaloka, napakanta pa. Alas 8 nga ng gabi lang ga, nagugutom nga ako kasi wala nga akong hapunan. Bala ko hindi nga kakain kagabi pero dahil hindi makatiis yung aking tiyan, niyaya ko nga yung anak ko. Sabi ko magpunta nga kami dito sa Jollibee. Dahil nagbalik na nga yung kanilang mix and match, yung 75 pesos lang tapos dalawa na yung ma-order mo. At pag Jollibee ang usapan, Jollibee mo siya yayain, nako never kanyang tatanggihan dahil mukhang Jollibee yan. Pero lahat naman ata ng kabataan lang ga, diba? Pag nakakarinig ng Jollibee or nakakakita nga ng Jollibee, super excited. Hindi ko nga alam kung ano bang magic meron itong si Jollibee. Bida-bida lang naman yan. Charot. 300 pesos nga lang yun na bayaran ko dito at tingnan nyo naman, napakarami na yung aming in-order. At ang lakas ng loob ko lang ga, nag-coke float pa talaga, o diba? Suking-suki na nga kami dito sa Jollibee. Simula nga kami ay nagkaanak. Naku naman, alam ko maraming nanay yung relate dyan kasi yung mga Junakis ninyo napakahilig na sa Jollibee. Nung maliit-liit pa nga yung anak ko, pag nakakita talaga ng Jollibee, pag hindi mo nga ipasok dyan, ako nag-iiyak na po. Kaya ang ginagawa ko noon, siya lang talaga yung bibilhan ko. Halimbawa, yung spaghetti lang, okay naman na siya kahit isang order lang. Pero ngayon yung isang order, nako parang tinga lang yan sa kanya. Pero panalo talaga yung burger nila dito, napakasarap. O Jollibee ba kayo naman? Habang kumakain nga kami dito, nag-uusap nga kami ng aking Junakis. Ang sabi niya, mama, may nakita akong Starbucks doon sa katabi. Sabi niya, ano kayang lasa niyan? Ganyan po talaga yung aking anak pag nakakita nga siya ng restaurant or kainan, fast food, kung ano man yan. Pag hindi pa nga niya natitikman, naku, curious talaga siya. At ako nga yung kanyang kinukulit, hindi na nga bago sa akin yung mga tanungan na ganyan. 12 years old na ngayon, Junakis ko, pero never pa po yan nakatikim ng Starbucks. Pero ako, nakabili na rin naman ako dito sa Starbucks, pero panahon pa ni Kupong-Kupong, parang mga 8 or 9 years ago, gano'n na po katagal, tinikman ko lang po talaga. Kasi gano'n din po ako, naku-curious nga ako kung anong lasa, kaya ayun tinikman ko. Yung pinakamalaki nga ata nun, parang 90 pesos pa lang isa. Pero nga dahil ako ay namamahalan, hindi na nga ako umulit. At mukhang may pinagmanahan ngayong akin Junakis, kaya ayan ang ulit. Nagtataka na kung anong lasa ng Starbucks, kaya ayan pagbigyan natin. Pero pinagsisihan ko talaga mga langga pagka-uwi nga namin ng bahay. Naku naman. Pagpasok pa nga lang namin dito, ang laki pala ng Starbucks dito sa may Markenton. May second floor pa. Habang tinitingnan ko nga yung kanilang mga cakes dito, naku napakamot na nga ako sa ulo kasi ang mamahal pala. Tapos yung donut nila isang peraso is 65, yung walang chocolate ba yun? Tapos 70 pesos naman yung meron. So sabi ko, nak naman, ang mahal naman ito. So ayun, napagdesisyonan ko nga na o-order lang kami ng isang perasong kape. So ayan, isang perasong kape lang po talagang in-order ko at yung pinakamaliit pa. Kasi 195 pesos yung pinakamaliit. At umorder nga ako dito ng dalawang donut. 75 pesos ata yan. Correct me if I'm wrong mga langga sa mga pumapasok ng Starbucks. First time nga naman kasi namin dito. Yes, sa first time ko po talagang nag-dine in sa Starbucks kasi noong panahong 8 years ago, panahon ni Kupong-Kupong, ay naman take out lang yun at isang perasong kape nga lang yung aking binili. Ha? Masarap? Promise? Ayan, ito naman. Ayan naman. Dapat mayaman tayo. Ano sabi mo? Dapat mayaman tayo. Bakit mo kinamay? Ayap. At tawang-tawa nga ako sa kanya dito kasi ang sabi niya dapat mayaman daw, nakatinidor kami. Nahihirapan nga siya gamitin yung tinidor kaya ayan nagkamay na lang.
Hindi nga ako mapakali hanggat hindi ko nga natitikman yung cake na nakita ko kanina dahil mukha siyang masarap. Naloka nga ako sa presyo dito pero pikit mata na lang talaga. 255, isang slice lang, makabili na ako na isang buong cake nito sa bayan. Ay basta lang ga, naloka talaga ako sa presyo ng cake nga na ito. Pero isang beses ko lang po talaga itong gagawin at never na po akong uulit na bibili nga ng ganito. At ayan, tikiman na nga, ano pa bang gagawin? At mag-a-honest review din po ako kung ano nga ba ang lasa ng 255 nga ng slice of cake dito sa Starbucks na ako. Malalagot ako nito sa Starbucks. Pero panigurado naman, hindi naman nila mapapanood to. Para sa akin, yung 255 pesos nga na per slice ng cake ay napakamahal masyado. Kasi yung lasa niya lang ga, hindi ko naman masasabi na masarap. Ano lang po siya, tama lang. Pero ito ay sariling opinion ko lamang. At hindi ko saklaw ang inyong mga opinion, charot! Kanya-kanya naman po kasi tayo ng panlasa. Kung para sa inyo ay super sarap, nasa sa inyo po yan. Siguro talaga ipang mahirap nga lang yung aking panlasa, hindi nga ako pang Starbucks. At yung aking budget lang ga, hindi din po pang Starbucks, pang palengke lang ganon. At ito nga yung una at huling beses kong gagawin sa buong buhay ko. Kasi naman mga langga, nagsisi po talaga ako pagka-uwi ko nga ng bahay. Kasi gumastos ako ng 500 plus para dun sa isang kape, 2 donut at isang slice of cake. Ay talaga naman. Pero syempre, charge to experience lang po yan, di ba? Kahit papano, nasubukan nga natin maging social sa isang gabi. At hindi na nga maku-curious yung akin Junakis kung ano nga ba ang lasa ng pangmayaman, ano bang lasa ng Starbucks. Nuulit ko nga sa inyo mga langga, ito ay sariling opinion at pananaw ko lamang at hindi saklaw ang inyong mga opinion. Charot! Ay kasi yung iba sasabihin, ay mahal pala, bakit kayo pumasok? Gusto ngang masubukan. At syempre pag nasubukan mo na mag-o-opinion ka, ganun talaga. Napailing-iling na nga lang yung anak ko sa akin. Sabi niya, Mama, alam mo, napakakuripot mo na tao, pero binili mo talaga yung 255 pesos na yan, kahit nga siya, hindi siya makapaniwala. Kasi nga sa bayan, hanggang ukay-ukay nga lang ako, 35 pesos lang. Pagkatapos ito, isang slice of cake, ay naku to, 55, ang dami ng ukay na katapat nito. Nagtatawanan na nga lang kami dito ng anak ko kasi pati yung kape na binili niya lang ga, hindi rin niya naubos. Pati din yung donut, isa lang din yung nakain niya. Sabi ko nga sa kanya, naku anak, mukhang pang mahirap lang talaga yung ating sikmura, pan-Jollibee lang tayo. Pagkatapos nga ng aming experience sa Starbucks, so ayan, naglakad na nga lang kami pauwi kasi wala na kaming pamasahe. At habang naglalakad nga kami dito, ipapakita ko nga muna sa inyo itong street malapit sa amin langga. Ang dami po ditong mga pasyalan, inuman, ganyan. Kaya kung mahilig kayo mag-inom, maglaklak, kumain, ay dito lang po yan sa malapit sa may Markinton. Makikita po ninyo yan, bising-busy talaga yung kalyeng Etech. Lalong-lalo na nga pag Biyernes, Sabado, Linggo, naku, napakaraming tao talaga dito. O siya, dagang salamat, Maora!